Maayong buntag sa inyong tanan. Tama? Yes, yes. Ako, si Gigi Velasco. Excited jud ko nga i-share ebanghelyo ng atong Ginoo. Pareho kay AJ, no? Kahapon. Memorize, no? And excited po ako na makasama po kayo. Daygun ang Ginoong Diyos. Pakisigaw nga, 1, 2, 3. Daygun, Ginoong Diyos. Simbahon nato ang Ginoo. Amen ba yon? Yan. Hanggang doon lang po ang powers ko. Tapos na po ang aking pagbibisaya, and it's good to be here in your region. Nako, salamat po sa invitasyon, and I have missed you. It's been 2 years already po, no? And excited po ba tayo? Ako excited na madala ang mensahe ni Lord sa inyo. Excited po ba tayo na marinig ang mensahe ng Panginoon? Pwede ba natin bigay pinakamalakas sa palakpak? Yung pinakamalakas, hallelujah! Sigay mo ba, hallelujah! One more time, hallelujah! Amen. God is good, and we will continue to praise the Lord. Amen. Pakita sa mga kamay na excited. Halata pang kinakabahan ako. Amen, amen. Before anything, I'd like to show you a picture. Ito ay kwento ng isang marathoner. Sino po dito ang mahilig na tumakbo? Sino po ba ang mga atleta dito? Pastor, may mga atleta ba sa inyo? Mga runner? Yung tumatakbo, paakit ng bundok sa mga tribo para mag-share. Pakita ka ng mga kamay. Sino po ang mahilig tumakbo sa tawag nito, na tumakbo, no, as a runner, no? Sino pong physically fit? Pakisabi, Pastor, maliit ba tiyan mo ngayon? Ha? Fit ba? Fit ba tayo? Well, in the story of a marathon, ano bang story ng marathon na to? When the gun cracks, di ba? Ibig sabihin, start na, ready, get set, go, and you run. That is the pleasure stage. Nakikita nyo? Nakita naman na. That is the pleasure stage of the run. Ibig sabihin, pag tumatakbo ka, ready, get set, go, medyo ready, tama ang circulation ng dugo, maayos ang takbo ng utak, fit na fit, you're like a well-oiled machine, no? Fit na fit, at kung gaano katindi at kondisyon ang iyong takbo para sa actual race, depende yon sa pinakapaghahanda mo, pag-e-ensayo mo bago dun sa actual run, di ba? So there are preparations. Okay? So a marathon, what is a marathon? A marathon is a long distance running with an official distance of 42.195 kilometers. Or ito ay 26.2 miles. So ganito kahaba ang kompetisyon ng marathon. And it is said that carbohydrates, yung kinakain nating kanin, patatas, that we eat, are converted ng liver into glycogen. Ito yung glycogen na nagiging storage nang nagkakaroon tayo ng quick energy, kaya kaya nating tumakbo ng mahaba. Pero itong glycogen na to, ang maximum niyang distansya na pwede niyang bigyan ka ng lakas o enerhiya ay mga 2,000 calories. So ang distansya na kaya niya is about 30 kilometers or 18 to 20 miles. Ang long distance run ng marathon ay ilan? 26.2 miles. So yung glycogen, kaya lang niya ng mga maximum na 20 miles. Okay? Kung wala na yung glycogen, yun kailangan na tayo mag-burn ng fats. Kaya lang, alam natin, hindi ganun kabilis mag-burn ng taba. Diba? Hindi agad. So ano nangyayari? Nararamdaman natin, pag wala na yung glycogen, diba? Pagod na pagod. Over fatigue. Yun ang tawag ng mga atleta ng hit the wall. Pakisabi, hit the wall. O, yung para kang sa sobrang pagod mo, para kang tumatakbo na hindi mo na kaya, parang tumatakbo ka sa isang pader na hindi ka na makagalaw sa sobrang pagod. This is a dramatic fatigue that you hit the wall. That's what you hear. And what happens when you hit the wall? Yung muscles mo, talagang yung paa mo parang jello, parang gelatin, gumigewang-gewang. Tapos yung lungs mo, nagko-collapse.
Ang wish mo, wala ka na sa hulog. Ang circulation ng oxygen sa utak, hindi ganun nagno-normalize. So, hirap na hirap ka. And what happens when you hit the wall? The flesh weakens, the spirit sags, and the will to finish begins to drag. Kung kailan sinasabi mong, ayoko na. Anong pakiramdam ng hit the wall? Parang ganitong picture na sa sobrang mong pagod, may isa kang malaking unggoy sa balikat mo. Okay, hindi lang siya mukhang unggoy, hindi, nasa balikat mo, parang ganun kabigat ang dala mo. Dagdagan mo pa ng isang elepante sa balikat mo. Ganun katindi ang hit the wall na parang sa aso, parang yung dila mo nakalawit na sa sahig, sa sobrang uha mo, sa sobrang mong pagod na sinisigaw mo, ayoko na. Ano sa Bisaya yun? Pakisigaw nga. Yun, hindi ko makuha yung pronunciation. Pero yung sinasabi mo, ayoko na. You hit that wall. Ang realization ng mga atleta, ng mga runners, ano bang nakita nila? There are two components, two elements kapag tumatakbo ka para matapos mong karera. Yun ay yung physical at yung mental effort, di ba? Ibig sabihin, sa unang stage ng takbo mo, ang ini-effort mo yung katawan mo. Sa sobrang hirap, pine-prepare mo, physically, nag-e-effort ka. Pero kapag nag-hit ka na ng wall, pag ubos na yung glycogen mo, hindi na makapag-burn ng fat, dito pala ka-importante ang mental effort. Wala na ganun katindi yung physical kasi ubos na yung lakas mo eh. Tama ba? Ubos na. Kung kaya't napakahalaga yung determinasyon, yung pananaw, yung pag-iisip, yung motivation for you to be able to cross the finish line. And as a marathoner, we ought to be like that. Yun ang magpapatapos sa atin sa karera. Tumatakbo tayo parang marathon. Tatin, hindi lang 26 months, di ba? Ang marathon natin pang forever hanggang sa huling hininga, di ba? Mahaba-haba ang karera natin. At dumadating tayo sa point, Pastor, di ba parang sumusuko na tayo? Amen ba yun? O ako lang nakakaramdam ng Pastor. Meron, di ba? Yung parang bumibigay na yung katawan mo, tapos dumadating the time na minsan mararanasan mo pa ang cancer, may lubakang sakit, may financial distress ka, patong-patong, it's like you hit the wall, hindi ka makagalaw, may isang malaking unggoy at elepante. Hindi ka makabuelo, hindi ka maka-breakthrough. Nangyayari po sa atin yun. Nangyayari yun, talagang nangyayari. Pero merong isang lalaki sa Biblia at ang pangalan niya ay si David, na sa kabila ng pinagdadaanan niya yung maraming digmaan, he was able to hit the wall for a breakthrough. Amen ba yun? At sana maranasan natin to. Ano ang mensahe ng Panginoon ngayon? The word of the Lord says, 2 Samuel 5 verse 17 to 21, Now, when the Philistines heard that they had anointed David king over Israel, hindi lang konti, all the Philistines went up to search for David. Papapatay si David. And David heard of it and went down where? To the, pakilakas? To the stronghold. The Philistines also went and deployed themselves in the valley of Rephaim. Okay, so David inquired of the Lord, saying, Shall I go up against the Philistines? Will you deliver them into my hands? Sinasabi ni David, pupunta ba ako doon, Lord? Akit ba ako doon? Aawain ko ba itong mga Philistines? Ipapanalo mo ba ang laban para sa akin? And the Lord said to David, Go up, for I will doubtless, not a doubt, will doubtlessly deliver the Philistines into your hand. Verse 20 says, So David went to Baal Peratsim. Pakisigaw nga, Baal Peratsim. Naaral nyo ba sa Bible school yon? Medyo mahirap na. Pero Peratsim, ang mamaya explain natin ang pagka-pronounce, hindi Perazim, Peratsim. And David defeated them there, and he said, The Lord has broken through my enemies before me like a breakthrough of water. Therefore, he called the name of that place Baal Peratsim. Pakisigaw ulit.
And they left their images there, and David and his men carried them away. Can we all close our eyes, and can we just lift up our hands to the Lord? Two hands, open heart, open spirit. Father, I ask in the mighty name of Jesus, bring forth your supernatural touch today that will change us for a lifetime. Father, I ask your word to be alive today. We came here all the way, God, to bring your message and to encourage your region, COG Mindanao. Panginoon, kaya mo aalis kami dito, panalo kami. May breakthrough kami sa iyo, Panginoon. And we claim it in the mightiest name of Jesus. And everybody shout! And everybody shout! Pwede ba natin bigyan ng pinakamalakas na palakpak ang Panginoon? Amen. Yan ang word ni Lord at ang title natin, Hit the Wall for a Breakthrough. Kukuha tayo, tatanggap tayo ng breakthrough ngayon. So, ito ang kwento sa 2 Samuel 5:17, Nung nakita ng Philistines, they heard that David is going to be the leader of the nation, kinabahan sila. Bakit? Kilala nila si David, siyang nakapatay kay Goliath nung bata pa siya. Paano pa ngayon na leader na siya ng buong nasyon? If you look at 2 Samuel 5 verse 1 and 2, sabi na, all the tribes of Israel came to David at Hebron and said, we are your own flesh and blood. In the past, while Saul was king over us, you were the one who led Israel on their military campaigns. For once, 7 years civil war ang Israel, di ba, tsaka Judah, hindi sila nagkakaisa. Pero nung dumating si David, nag-unite ang buong tribes ng Israel. And they acknowledged there is something different with David. They knew there was a distinction that this man is truly from God. And they believed in him and they gave their unity and support to him. In the Amplified version, sabi doon sa same verse, it was you who led us out and brought us in. Powerful anointing of David. He had this entrance and exit anointing. Amen. Si Moses, meron siyang exit anointing. He was able to bring up the Israelites out of Egypt, right? Pero hindi niya napasukan ang promised land, di ba? Kasi uminit ang ulo niya sa mga matitigas na ulo ng mga Israelito. Si Joshua naman, nakapasok sa promised land, pero tingnan nyo, hindi naka-exit na naka-train ng isang leader. Kung kaya't nung wala na yung henerasyon ni Joshua, isang henerasyon din ang nakalimot sa Panginoon. Pero si David, he had this entrance and exit anointing. The kingdom of David was established by God. Sobrang established ng Panginoon sa kanya. Powerful anointing, an entrance-exit anointing of God. And the devil recognized that. He saw that distinction in David. And now as we take our breakthrough, ano ba tong breakthrough na to? Ano ba ibig sabihin ng breakthrough na to? Breakthrough is tapping into the potential of a thing that is already existing. Hindi yung tipong hahanapin natin, ano bang galing ko? Dinidiscover mo out of this world. Pero hindi natin namamalayan, mga anak ng Diyos, mga pastor na tinawag ni Lord, meron ka ng galing sa loob mo. Matinding galing. Yung glory ni Lord nasa iyo. And what is breakthrough? It is you tap it, you realize it, and you release it. You release the potential that is already inside of you. Because even before you were born, ang ganda-ganda na ng plano ng Panginoon. Ang dami lang bara hindi natin makita. Pero sinasabi ni Lord, anak, gusto kitang bigyan ng breakthrough ngayong araw na ito. And if there is a very great discovery, it's finding the will of God is the greatest discovery we can have. Amen ba yun? Ang mahanap natin yung calling. Mahanap natin para pagising natin, pagtulog natin, automatic, instinct, alam mo ang tawag ng Panginoon. Pero iba rin, to do the will of God is our greatest achievement. Amen ba yun? Kung kaya't nandito tayo, feeling natin, ang tanda ko na. May edad na ako, paano ba yan eh? Alam mo, sana ma-challenge tayo. Ako rin iisip ko, Lord, di pa ako nakakatodo sa'yo. 26 pa lang ako.
Ay, sabihin yung tunay na nasa parties na po ako, Lord, hindi pa ako bumubuelo. Pero alam nyo, panghawakan natin sinabi niyang, anak, may galing ka sa loob mo. Hanapin mo yon at step of faith, hayaan mong palayain mo, gamitin mo. Dahil pakikita ko ang galing mo para sa akin habang nabubuhay ka. Huwag mong payagan ang sementeryo, ang makinabang sa galing mo. Diba? Huwag na, ibig sabihin hindi natin nagamit. Sising patola. Hindi pwede. Sabi ni Lord ngayon, gusto kong magbigay ng breakthrough ngayon. Sino po ang gusto ng breakthrough ngayon? Amen ba yun? Amen. Ako excited din. Ako isasama sa inyo kukuha ng breakthrough ng Panginoon. And what's happened there? David, what did he do when he saw and received that he's going to be the leader? He was anointed by the leaders of all of the Israeli council nila. Okay, what did he do? He walked and claimed that position. Kasi alam niya, hindi lang sa tao, hindi tao lang nagbigay sa kanya. It was a divine calling. And what did he do? He moved the capital of Israel from Hebron to where? To Jerusalem. Minsan ganun eh. Pag nakuha natin, kung overseer tayo, pastor tayo, senior pastor tayo ng church, at alam natin kay Lord, gumalaw tayo. Huwag tayong hayaang nandito, nakakahon. Gusto ni Lord, paniwalaan mo yung tawag niya. Paniwalaan mo yung pangako niya na pagpapalain niya ang mga simbahan niyo. But you've got to move. Pakisabi sa katabi, galaw na. Larga na. Tama, kailangan mag-move ka. I-claim mo yung anointing na yon. And when he went to Jerusalem, he had his stronghold, which is Zion, yung city of David. Ang nakakatawa kay David, kung ano yung favorite spot ni Lord, Zion chosen place ni Lord to dwell, di ba? Makikita natin sa Bible. Si David, kung anong paborito ni Lord, yun din ang paborito niya. At doon niya nilagay ang stronghold niya, yung fortress niya. Kung nasaan, kung ano yung gusto ni Lord. Sana ganun din tayo. Kung saan, nasaan si Lord. Kung saan, bumababa si Lord, doon tayo. Amen ba yun? Kung may revival dito tayo. Di ba? Kung nasan si Lord, favorite place din natin. Hindi sa bar, hindi kung saan-saan, hindi sa eskwela na iba't ibang mga barkada na hindi naman mga tunay na kaibigan na makakaayos ng buhay nyo. Doon tayo kay Lord. Kung saan ang favorite place ni Lord. And he went there, it was not familiar for a king, they would choose their city, their capital, in the city proper, di ba? Pero tingnan niyo si David, dun siya sa elevated, dun siya sa may medyo bundok, higher vantage point. Kung kaya't natalo niya ang mga Jebusites ng panahon na yon. So, he was able to attack because of that vantage point, but because of his stronghold. So how did David win the battle? How can we experience breakthrough? How can we experience breakthrough? 3 P. Sa mga hindi mahilig mag-notes, sana maalala niyo to. Habang nabubuhay tayo, 3 P. Ang number 1, pakisabi, prepare. Malakas, prepare. Okay, we prepare the way. May paghahanda. Kung mananalo ka sa marathon, hindi pwede hindi ka naghanda physically at mentally. Malabo mong matapos ang karera. Ganon din tayo. Kailangan natin maghanda. We prepare the mind. We prepare the mind with the calling, with the voice, with the divine voice of God na sureball kay Lord yun. At panghawakan natin yun. Panghawakan natin yung our mind set captive in obedience to Christ. Where in the Word of God, it's like in an athlete or sa boxing, hindi na nag-iisip yan kung ano yung next punch ni Pacquiao, di ba? Instinct na yun. Na-ready na siya kung kailan siya hihit or hindi. Pinaghandaan, pinagpraktisan. Ganun din ang salita ni Lord. Dapat spiritual muscle memory. Instinct ang hanapin, instinct na nakabaon ang salita, instinct na kiniklaim natin ang pangako ng Panginoon. Amen ba yun? Amen. Kaya may pangako ba si Lord sa inyo? Kaya palakpakan natin si Lord. Lord, kiniklaim ko. Kiniklaim ko. So we prepare
the mind, we prepare the body. Ngayon, madalas, kagaya kong mami ko, passed away because of cancer. So medyo worried ako, though we break the curses, we have to prepare our body. Iniiyak natin, Lord, hindi pwede. Iniiyak ko mga anak ko, Lord, wag cancer ha. Maglilingkod pa kami sa'yo eh. Kaya kung may sakit tayo, ilaban natin kay Lord, Lord, hindi pwede. Gagaling ako. Kasi mag-share pa ako, magpipreach pa sa'yo. Kapag gagalingin mo ako, magpapakalakas ako para maitaas ko ang pangalan mo habang buhay ako. God is that big. God is a healing God. We prepare our spirit of leadership. Hindi pwedeng forever follower. Lalo na ang pastor, hindi ka tinawag na maging follower. You are called to be a servant leader. You learn to be obedient with God. You learn to be a good follower. But not forever you ought to be a follower because you ought to lead the way. Because there are other people, there are other next generations that will have to know how to get to Jesus Christ. Okay, so yun, we have to go to our, get out from our comfort zone. Okay, we prepare for battle. How did David prepare? He prepared by going to the stronghold. Sabi niya, di ba kanina, punta tayo ng stronghold. At anong ginawa niya? Nagtanong. Lord, lalaban ba ako? Minsan dapat ganun tayo. Hindi porket pastor tayo, hindi porket leader tayo, hindi porket narinig na natin ang salita ni Lord, masyado tayong presumptuous. Alam niyo yan, lagi nating ina-assume. Minsan, natatalo tayo sa sobrang kumpiyansa. Tama ba? Minsan, di ba, yung feeling mo, ang galing mo, malakas ako malakas talaga ako. Kung kailan magugulat ka, talo ka sa karera. Di ba, marami, kahit sa competition, sa singing competition, di ba, minsan, feeling mo, ikaw magaling, pero pagdating dun, bakit? Overconfidence. Si David, anong instinct niya? Anong core value niya? Tuwing digmaan, anuman ang pagkakataon na hindi niya alam kung paano gagawin, ang punta niya sa stronghold, magtatanong siya. Magtatanong siya, lalo na kapag ang damay ay hindi lang ang sarili natin. Tuwing nagdedesisyon tayo, damay pamilya, damay anak, damay simbahan, damay syudad, damay bansa. Kaya nararapat lang, Lord, gusto ko ikaw. Kung lalaban ako, Lord, lalaban ako para manalo. Hindi para loser. Pakisabi sa katabi, loser ka ba? Kang pumayag. Tingnan niyo sa mata, hindi ah. Hindi ako loser ah. Hindi ah. Papanalo natin. How? We go to the stronghold. We do not presume. A good man desires to see God going before him in every step he takes. That's our secret. That's our power. That's our anointing. When we are totally obedient to God, that's where God moves mightily. Number 1, ano daw yung letter P? Makilakas nga. 1, 2, 3. Prepare. How do you do it? Prepare by going to the? Okay. Pangalawa, perceive. Ano ibig sabihin ng perceive? Makita mo. Matanaw mo ang pangako ni Lord. Pinaghandaan mo, kailangan makita mo. Nakikita mo sarili mo, sabi nila, magpapastor ako. Lord, hayaan mo makita mo, nagpapastor ka sa libo-libong tao. Na mababorn again, na umakit ka ng bundok. Tinatakbo mo yung gaano kahirap, gaano kataas. Iaakyat natin yun, Lord, bakit? Natanaw ko na. Itong tribo to, magiging born again para kay Lord. Pero kailangan makita. Kailangan nakita na, naipangarap, na pagising kita mo na mangyayari yung pangako ni Lord. Malaking bagay that you see the promise. You have to see it with your spiritual eyes. That's why David inquired, shall I go and attack the Philistines? Will you hand them over to me? And God says, go, for I will surely hand the Philistines over to you. Can you say, go? Go! Nasabihan ka na ba ni Lord ng go? Sa totoo lang. Ilang altar call, ilang mga mensahe, na umuo tayo kasi sabi nila, anak, tumuloy ka.
larga. Ilang altar calls sa ilang regional conferences every year or every Sunday service. Did we really go? Did you run for the breakthrough? Or it always ends up in the altar calls. And when you go back, after a few months, after a few weeks, dinuduwag na naman tayo. Tama. Kasi nararanasan ko rin, dinuduwag din ako eh. Pero kita ko kasi ang laki. Minsan ang laki ng pangarap ni Lord para sa bawat isa. Pero natatakot tayo. Kaya bilangin mo na ilang linggo, nandito na naman tayo sa comfort zone. Natatakot na tayong masaktan. Natatakot na tayong bumuelo. Kasi sobrang masakit. Hindi pa ako tapos. Lord, nagre-recover pa ako eh. Pero sabi ni Lord, go eh. We'll be like David that will go and move forward, that will take his position. You've got to move and see it. See it with your spiritual eyes. God says in His Word, anak, forget the former things. Isaiah 43. Anak, forget the former things. Kalimutan mo na yung dati mong mga kapalpakan. Di ba? Okay na yan. Matuto ka na lang doon. Kalimutan mo na yung mga pain na yan. Nadala-dala mo, baka dala-dala pa natin, mga babae. Minsan, sa marriage, dala-dala pa natin yung pain. Kaya kung kailang bebuelo ka, biglang tinopak ang asawa mo, ayaw na naman. Guilty? Meron. Di ba? Parang, ayoko na mag-worship lead. Ayoko na. Asawa ko eh, naaway ako eh. Di ba? Meron ba kayong ganun? Or pag inaway kayo naman ng babae, pastor, pag sinabi, huwag ka na magpastor, anong ginagawa natin? Tumutuloy ba o, sige, di ba? Papasunod tayo doon sa mga hindrances o tumutuloy tayo? The Lord says, forget the former things. Do not dwell in the past. See? Sabi, nakita mo ba? I am doing a new thing. God says, I am doing a new thing in your life. Can you see it? Didn't I give you my word? Now it springs up. Do you perceive it? I am making a way in the desert and streams in the wasteland. The wild animals honor me, the jackals and the owls, because I provide the water in the desert and streams in the wasteland. The wild animals depend their food and water on God. So much too should we depend on God for everything that we need. So that financial poverty, financial circumstances, anything that hinders should not stop us. Bakit? Anak, hindi mo ba nakita yung pangako ko? I am making a way even in your darkest night, even in your driest night, in whatever circumstance, I am making a new way. And it's gonna be a great season for your life. Amen ba yun? It's gonna be a great season, Mindanao region. And if you claim it, can you just clap your hands for God? It's gonna be a great season for COG Philippines. And I believe it and I see it. Pero kailangan panghawakan, paghandaan, makita mo. Makita ng mga mata mo, isang magandang COG Philippines, ang isang magandang Pilipinas nagra-rise up, na pinagpala muli ng Panginoon at mag-uumpisa sa mga anak ng Diyos na magdadala ng kapangyarihan ng pagpapala ng Panginoon. Pero nakikita ba natin yun? Ako nakikita ko at pinaniniwala ako, ang hinihingi ko lang, sana makita ko ng buhay pa ako. Kung mapayagan lang ako ni Lord, makita yun. So number 1, ano yung P? Prepare. Number 2 is? Perceive. Sige nga, prepare. Sige, laban. Sign. Sige, sign tayo, signal tayo para maalala natin. Prepare. Action. Sige. Ano tayo, para tayong bata. Okay, prepare. Okay, perceive. Ayan. Ano yung isa? Possess. Possess. Kunin na natin. Hindi enough, pastor, workers, na makita mo lang. Amen ba yun? Marami sa atin, yun lang ang gusto natin sa sobra nating kaduwagan. Yun ang totoo eh. Naduduwag tayo eh. Sa totoo lang. Pero sinasabi ni Lord, kung alam mo lang,
Kung makita mo lang kung anong galing at napakagandang plano at glory na binuhos ko sa buhay mo, kung papayagan mo lang i-release yun, step of faith, makikita mo kung gaano katindi ang paggagawa ko sa'yo, pagkalikha ko sa'yo. And God says, you cannot just see it, you need to enter the promised land. Pakisabi, possess. Okay, verse 20 says, so David went to Baal Perazim, and there he defeated them. He said, as waters break out, the Lord has broken out against my enemies before me. So that the place was called Perazim. The Philistines abandoned their idols there, and David and his men carried them off. David says, God did it. Pag may panalo tayo, huwag tayong mayabang. Kala natin, ang galing-galing na paano naalala niyo kung paano tayong umiyak at umayuno dahil para humarap lang dito, katakot-takot na nervous ang inaabot natin. O para when we engage in a new territory, di ba? Kinakabahan tayo, ganun tayo ka-dependent. Pero minsan, pag nandiyan na yung victory, ang yayabang naman natin. Tama, no? Pag narinig mo ni mga palakpak, nag-worship ka, pumapalakpak, feeling mo, pinapalakpakan ka. Diba? Hindi ubra or sa preaching, hindi God did it, David says. He credited that power, He credited that something beautiful that came out from your potential from within you. He credited it's because of God. Because of Baal Perazim. What is Baal Perazim? It says, Baal Perazim. Sabi dito, the beginning, sige, balik na. The beginning of your breakthrough will come when you reach the end of yourself. No, God will not allow His glory to be given to you just like that. No, He will not. The glory will remain to God. But breakthroughs come when we start magsawa na laging ako. Conscious tayo, nagagalit tayo pag hindi tayo napansin at nabati. Kasi, syempre, kapag veterans na tayo, di ba, feeling, kailangan mo kong respetuhin, kailangan mo kong galangin. Minsan may ganun tayo, di ba, pag may position. Pero sinasabi nila, pwede bang mag-graduate na tayo kahit anumang edad? Natigilan na natin ang kayabangan natin. Tigilan na natin kaya walang mangyari. Tigilan na natin yung laging ako. Ikaw naman ang makita. Kaya the burial of man's glory, yung mabaon mo na ang talagang sarili mo, yung ma-deny mo ang sarili mo at sinasabi, Lord, gusto ko ikaw. Ikaw ang masunod, yun ang joy ko. Ikaw yung kalooban mong masunod. Kaya nga ako nagpastor Kaya nga ako nag-full-time, ginawa ko to, Panginoon, kasi gusto ko ikaw ang makita. Mind you, pag nabaon mo ang gloria na gusto mo para sa sarili mo, yan ang panahon na aangat, magra-rise up, magbe-birth up ang glory ni Lord sa buhay mo. Amen. Kaya kung pinaniniwala mo yan, bigyan mo ng palakpak ang Panginoon. For God's glory will manifest. And if you are not willing to use it, God will choose someone else. Nothing will stop His purposes. Pero ang sarap nung, Lord, ang laking privilege na nagpaayos ka, kung gaano mo in-empty sarili mo, ganun ka naman pinupuno ni Lord. Paano mo naman hindi pagpapalit yung sarili mo doon sa mararanasan mong gloria ni Lord? Amazing. That glory that changes lives. The glory that brings healing, that brings power, that brings the dead to life. That's the power that you have inside of you. And God says, I am Baal Perazim. Pakisigaw nga. Baal Perazim. Ano ibig sabihin ng Baal Perazim? I am the God of the breakthrough. I am the master of your breakthrough. Forte ko yan. Yung sabi ni Lord. Forte ko ang breakthrough. Sinasabi mo matinding dinadaanan mo, wala, imposible, sa akin, sisiw lang yan. Maliit na bagay, bakit? Master ako ng breakthrough. At sinasabi niya, anong klaseng breakthrough? Sinasabi ni David, yung breakthrough na binibigay ni Lord is like the breakthrough of a bursting flood. Alam niyo yung parang dam, pag binuksan mo yung gate, hindi mo makontrol yung current ng tubig, di ba? Talagang buhos. Ganun ang breakthrough ni Lord.
Yung pagdinaanan ng Panginoon, walang magawa ang dyablo. Walang territory line ng enemies. Talo siya, lahat masaswipe sa bursting flood ni Lord. Di ba pag sobrang baha, ang buong lugar, nawa-wipe out ang isang bayan, di ba? Ganun din, the God of the breakthrough. Pag pinakialaman niya at pinayagan mong pakialaman ng buhay mo, may matinding victory na nandyan sa buhay mo na makakapagbigay ng pag-asa para sa marami na hihipuin ng mga buhay nyo. The God of the breakthrough is here that desires to touch leaders and workers of this time. Are you that one? Buhos where He could intervene, pakikialaman niya, walang imposible. Dito niya patutunayan. Kailan? Sa breaking point mo. Kung kailan nagmamarathon ka, bumibigay ka na. Ayoko na. Maraming beses, iniyak ko na yan, ayoko na. Dumating ba kayo sa time na minsan napapagod na kayong umiyak? Napapagod na kayong umayuno? Minsan umiyak ko, Lord, ayoko na umiyak. Pero natutuwa ako kay Lord kasi nandun yung biyaya ng Panginoon. Yung huli mong lakas. Huling pawis. Ino-honor ko kailan bibigay ka. Ang biyaya ni Lord ay nariyan para kalungin ka, para makaangat ka ulit, para makatayo ka ulit. Makalingkod sa Panginoon. Baal Perazim speaks today. The Master and the God of the breakthrough. Pero papayagan mo bang pakialaman ni Lord ang buhay? Doon nagkakatalo yan. Kung maghahanda ka, makikita mo, gusto mong ipossess. And God of the breakthrough speaks.